Nagbigay ng pahayag si LeBron James matapos ang naging mainit na insidente nila ni Dillon Brooks sa kanilang laro kanina. Ayon kay LeBron, parehong palaban at kompetitibo ang kanilang ipinakita sa loob ng court. Aniya, natural lang na magkasagutan kapag parehong gustong manalo ang dalawang panig. Sinikap daw niyang huwag umabot sa borderline ang tensyon, pero aminado siyang halos buong laro ay ramdam ang tapatan nila ni Brooks hanggang sa huling minuto. I just like to compete. He's gonna compete. I'm gonna compete. We're gonna get up in each other's face. Try not to go borderline with it. You know, I don't really take it there, but we just compete. You know, and did that almost all the way to the end of the game. Sa kabila ng mainit na eksena, mas nanaig pa rin ang pagiging leader ni LeBron sa pinakaimportanteng sandali ng laro. Nagtala siya ng 26 na puntos at siya rin ang tumira ng crucial na free throw sa huling segundo ng laban na tuluyang nagbigay ng panalo sa Lakers kontra Phoenix Suns. Malinaw na ipinakita ni LeBron kung bakit siya ang sandigan ng Lakers sa mga dikit na laban. Kung wala ang kanyang opensa, karanasan at composure sa huling sandali, posibleng nauwi sa pagkatalo ang Lakers sa gabing iyon. Sa huli, para kay LeBron, ang insidente ay bahagi lang ng laro. Matinding kompetisyon, pisikal na bakbakan at respeto sa pagitan ng dalawang manlalaro na parehong ayaw umatras. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kung wala si LeBron James sa laban na ito, kaya pa bang manalo ng Lakers kontra Suns? Bahagi lang ba talaga ng laro ang ganitong tensyon o sumobra na? Samantala, tila suportado pa ni Devin Booker ang ginawa ni Dillon Brooks kay LeBron kanina. Ayon kay Booker, bahagi ito ng agresibong laro at kompetisyon sa court. Ani pa niya kay Brooks? Palagi sinasabi ng tao na masyadong friendly ang NBA, tapos biglang dumating si Dillon at parang sobra na. Mas gusto ko na masyado kaysa kulang. I mean, there's history there. I mean, I love to see it. You know, people always say everything's too friendly in the NBA, and then you know, Dillon comes around and now it's too much. So, you know, like I said, I'd rather it the other way. It'd be too much. Sayang pa naman ang 18 puntos ni Brooks at ang crucial na 3-point shot na nagdala sa Suns ng kalamangan sa huling segundo ng laro. Bukod dyan, sinabi rin ni Booker na re-reviewin niya ang insidente at titingnan ang rulebook para malaman kung foul ba talaga ang ginawa niya kay LeBron. Rene-review nila ito, tinitingnan pa rin. Sinusubukan ko pa rin malaman ang tamang ruling. Sabi ng referee na natamaan ko ang pulso ni LeBron, pero mali iyon. Pinanood ko ulit ang replay. Yeah, I mean, they reviewed it, they still looked at it. You know, still try to get the proper ruling on it. I've been told hands part of the ball. I don't know if that's still on a shot, but I know when you're dribbling, hand part of the ball is good to go. Samantala mga idol, may bago namang usap-usapan sa NBA. Ang Los Angeles Lakers, na matagal nang nagwi-window shopping para lalong lumakas ang kanilang koponan, ay biglang namang napasama sa usapan tungkol kay Herb Jones. Si Bill Simmons, nakilala sa kanyang matitinding opinyon sa basketball, ay nag-drop ng ideya na parang game changer. Kung ako sa kanila, i-trade ko na si Herb Jones ngayon. Ang kontrata niya, perfect sa kailangan ng Lakers. Madali lang ito, connect, Kleber at isang 2031 first round pick. Tawagin na natin easy move. Sa unang tingin, parang wild ang deal na ito. Pero kung titingnan mo ng mabuti, may sense din ito. Imagine nyo, isang player na hindi lang solid sa opensa kundi isa ring depensibong halimaw. At dito sa NBA, hindi lang sapat na malakas ka sa opensa, kailangan mo ring may defensive impact para talagang makausad sa laro. Lake Show fans, ito ba ang move na makapagpapalakas sa team? Isang player na kayang pigilin ang top scorers ng kalaban at magbigay rin ng consistent production sa depensa, parang missing piece sa roster nila. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kung kayo ang general manager, papayag ba kayo sa trade na ito? It's a great job, and Herb Jones just helping. We talked about this earlier. You don't want to you want to put your body there. So